Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, maluho at mahilig sa alak ka ba? Ano ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming pong salamat sa gabay, biyaya na binibigay niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat. Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob sa amin sa bawat isa sa amin. Sa muling pagdilat na naman po ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin namin para sa aming pamilya, tungkulin namin para sa aming trabaho. Patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Diyos Ama, kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa gabi po ay lubos namin maunawaan at maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, maluho ka ba at mahilig sa alak? Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Akin na pong babasahin ng isang talata. Ang ating talata ay nasa Kawikaan chapter 21 verse 17. Verse 17, ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman, sa hirap masasagla. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Ang taong maluho at mahilig sa alak, sa hirap masasaglak. Sa nilalaman po ng talata, ang mga tao daw po na maluho. Ano ba itong maluho? Ito yung pwedeng magastos, mahilig sa material na bagay na hindi naman kailangan. Doon po napupunta yung kanyang pera sa mga material na bagay, sa paggastos, sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Maluho. Doon naman po sa mahilig sa alak. Ito naman pong mahilig sa alak, lalo na po sa atin na simpleng mamamayan, kumikita per day o naghahanap buhay na hindi nasakop ng per day, ng minimum wage. Imbes na pambili na lang ng ulam, pagkanin o pagkain, binibili pa ng alak upang masunod ang bisyo na pagkahilig sa alak. Kaya hindi rin po maganda ang mahilig sa alak. Mga taong mahilig sa alak, paglalasing, pinagtitibay naman po sa nilalaman ng talata, maluho at mahilig sa alak ay sa hirap masasaglak. Ito po ay nagbibigay ng babala ang ating Diyos amang nasa langit na
iwasan at huwag tayong maging maluho at mahilig sa alak. Alam naman natin ang alak ay pag tayo ay nasobrahan sa paglalasing, ito po ay malapit sa kapahamakan. Nakakagawa tayo ng mga hindi ka nais-nais sa kapwa kung tayo po ay nasosobrahan sa pag-inom. At pambili natin ng alak ay ibili na lang natin ng pagkain para sa ating pamilya. Mas mapapakanabangan pa, wala ka pang yan po ang nilalaman ng talata. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawa, makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun pa magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po'y manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami. Ang iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas sa aming spiritual at katawan. Diyos Ama, ingatan niyo po kami, Diyos Ama. Ganoon na din po ang sakot ng aming pamilya. Diyos Ama, hilay niyo po kami sa kapahamakan at lubos na manawa at maintindihan yung salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.